Alam mo ba na pwede kang kumita ng passive income gamit lamang ang hawak mo or XRP holdings mo? Oo, possible ito dahil sa bagong feature ng XRP Ledger na tinatawag po na AMM or Automated Market Maker. Kung isa kang Pinoy crypto investor na naghahanap ng paraan para palaguin ang iyong kita kahit hindi ka aktibong nagtitrade, swak na swak ang topic na ito para sa iyo. Kaya ngayong taon, naging available na po kasi ang AMM functionality sa XRPL or XRP Ledger. At maraming holder na XRP ang nagsimula ng mag-explore kung paano sila kikita ng dagdag na income kahit tulog sila. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano po ang XRPL AMMs at paano po maglagay ng liquidity, ano ang mga dapat bantayan, at syempre kung ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ngayon ay simulan na po natin kung ano po ang XRPL AMMs at paano po ito gumagana. Ang AMM or Automated Market Maker ay isang paraan para makapag-trade ng crypto tokens nang hindi na kailangan ng order book. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang maghintay ng ibang trader para i-match ang buy o sell order mo. Sa halip, mayroong liquidity pool kung saan pwedeng pumasok ang mga tokens mo at doon nagaganap ang palitan or trading. Si XRP Ledger na backbone ni XRP ay naglabas po ng AMM functionality nitong March 2024. Dahil dito, pwede na po tayong maging liquidity providers at kumita ng bahagi ng trading fees. Parang negosyo ito na kahit hindi mo binabantayan buong araw ay kumikita para sa iyo. Ngayon ay paano po magsimula bilang liquidity provider dito sa XRPL AMMs? Ayan. May ilang simpleng hakbang or steps para makapagsimula po tayo bilang isang liquidity provider. Unang-una, kailangan po natin ng compatible na wallet. Ang pinaka-recommended ngayon ay si Zaman Wallet. Dati itong tinatawag na Zoom at kilala sa magandang integration nito kay XRPL. Kaya yan, siguraduhin lang natin na updated po ang ating application sa version 2.8 or mas mataas. At syempre, may laman itong XRP. Kung gusto po nating pumasok sa mga pool na may non-XRP tokens tulad po ng USDC, TST o XPM, kailangan po nating magdagdag ng trust lines. Sa madaling salita, ito ay parang pagbubukas ng daan para makilala ang ating wallet ng ibang mga tokens. Ayan. Pagkatapos ay gumamit po tayo ng platform tulad ng Magnetic, isang interface kung saan pwede po tayong kumonekta sa AMM pools. Tandaan lang, gumamit po ng trust links para iwas scam. I-link po natin ang ating Zaman sa Magnetic para makapagsimula. Ngayon ay paano po tayo pumili ng tamang liquidity pool? Ayan. Kapag nakakonekta na po tayo ay pwede na nating i-browse ang mga available na liquidity pools. Halimbawa, kung makakakita po tayo ng mga trading pairs tulad po ng XRP USDC, XRP TST o XRP XPM, mas mainam kung pipiliin muna natin ang mga pools na mataas ang trading activity at saka volume. Ibig sabihin, maraming gumagamit nito kaya mas malaki po ang tsansa na kumita tayo sa fees. Ngayon is pwede rin po tayong gumawa ng ating sariling pool. Pero kung beginner po tayo, mas safe na magsimula po tayo sa mga established pools. Kapag napili po natin ang ating pool, may dalawang paraan para mag-contribute ng liquidity. Yan, ano po ang mga paraan para maglagay ng liquidity? Una ay pwede po tayong mag-deposit ng parehong assets sa pair. Ayan, for example ay XRP at saka USDT. Ito ang tinatawag na double asset deposit. Mas efficient ito dahil hindi ka nasisingilin ng extra na fee
at mas stable ang kita dito. Pangalawa, pwede po tayong maglagay ng isang token lang, pero may bayad ito at medyo mas mataas ang risk. Kaya para po sa mga nagsisimula pa lamang, mas maganda kung pareho po nating ilalagay ang dalawang tokens sa tamang ratio ng pool. Pagkatapos po ng deposit, ay makakatanggap po tayo ng LP tokens. Ibig sabihin nito ay may share na po tayo sa pool at kikita na po tayo ng bahagi sa bawat trade na nangyayari dito. Ang LP tokens na ito ang siyang nagsisilbing resibo ng ating puhunan at saka kita. Ngayon ay paano po natin mamomonitor ang ating kita? Pwede po nating i-check ang performance ng ating liquidity gamit po ang tools tulad ng XRP Scan, isang block explorer para sa XRPL. Dito makikita natin kung magkano na ang kinita natin at pwede na rin nating i-withdraw ang ating liquidity anytime kung gusto nating i-pull out ang ating funds. Ngayon ay gaano po kabilis ang paglago naman ng XRPL AMMs? Yan, simula noong inilabas po ang AMM functionality nitong March 2024, grabe po ang pagbilis ng kanyang adoption. Sa loob lamang ng ilang linggo, umabot na po sa 315 na AMM pools ang nabuo at halos 2.2 million XRP na ang nalock sa mga ito. Pagdating po ng June 2024, lumampas na ito sa 10 million XRP across 600 pools. Ngayong taong 2025, meron ng mahigit 18,000 na pools at 13 million XRP na ang nakalock. Nakatumbas po ng halos $30 million. Grabe, di po ba? Ibig sabihin nito, maraming tao na ang nagtitiwala sa system at kumikita sa ganitong paraan. Ngayon ay ano po ang mga panganib sa XRPL AMMs? Siyempre, hindi lang puro kita ang usapan dito. May mga risk din na kailangan nating tandaan. Isa sa pinakamalaking risk ay ang tinatawag na impermanent loss. Nangyayari po ito kapag bumaba o tumaas ng sobra ang halaga ng isa sa mga tokens sa pool kumpara noong nilagay natin ito. Dahil dito, minsan mas mababa pa ang kikitain natin kumpara sa kung hinawakan na lang natin ang ating tokens nang walang ginagawa. Nitong isang taon, mismong si Ginoong David Schwartz, siya po ang CTO ng Ripple, ay nagbabala tungkol dito. Kaya importante pa rin na alam natin ang galaw ng market at maging handa po tayo sa mga biglang pagbabago sa presyo. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan. Bilang isang Pinoy na nasa crypto, malaki po ang potensyal ng XRPL AMMs para sa passive income. Sa panahon ngayon na tumataas po ang presyo ng mga bilihin at hindi sapat ang kita sa regular na trabaho, magandang option ito para palaguin ang hawak natin ng mga assets. Hindi natin kailangan ng milyon para magsimula. Pwede na po tayo magsimula sa maliit, pag-aralan ang sistema at palakihin ito ng paunti-unti. Pero tulad ng anumang investment, dapat ay may sapat po tayong kaalaman at saka risk management. Hindi porket may kita ay susunggaban na natin kaagad. Aralin muna natin, magbasa at gumamit po tayo ng tools na makakatulong sa ating desisyon. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang pagpasok po ng AMM sa XRP Ledger ay hindi lang isang upgrade. Isa itong malinaw na hakbang papunta sa mas decentralized at inclusive na crypto ecosystem. Hindi lang ito para sa mayayaman. Hindi lang ito para sa mga tech experts. Ang passive income sa pamamagitan po ng XRPL AMMs ay para sa lahat na handang matuto at sumubok. Kaya kung isa ka pong Pinoy crypto enthusiast na naghahanap ng long-term opportunities, sulit na pagtuunan mo ng pansin ito. Hindi lang dahil may potential itong kumita, kundi dahil bahagi ka ng isang mas malaking pagbabago dito sa mundo ng decentralized finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.